Gusto natin 24 oras tayong nagtatrabaho. Huwag din po nating abusuhin ang ating katawan dahil sa ating sobrang kasipagan. Hindi po nakaka-glorify sa Diyos ang ganoong bagay. Noong Sunday, May 3, napaganda yung topic na tinalakay ni Pastora Dina, and it is about the requirement for purity. It is because our theme for this month is training in chastity. Training in chastity. Medyo malalim na terminolohiya itong atin pong tinatalakay, pero alam po natin na naunawaan po natin ang mga topics na ito. Tayo po ay nabubuhay sa mundo na kung saan ang purity is being mocked. Ang pagiging malinis at ang pagiging tapat ay pinagtatawanan, minamaliit sa mundong ito. Tinatanong ng iba, meron ka na bang karanasan? Tapos ang sagot ni Brother Vincent ay wala, asilinggon si Danak, abang yuda ka. Diba? Usually sinasabi ng mga tao, asing waya pa. May mga ganong klaseng mga instances. Actually, pag nag-uusap po ang ibang mga tao, ang tinatanong, ilan na ang iyong body count? Tama ba yan, Brother Vincent? May mga tanong na ganyan, no? Ilan na ba ang iyong body count? Kaya nga, noong nakalipas na taon, merong lumabas na mga picture, may lumalabas-labas na kulay pula dito sa ulo. Nakita niyo ba yon? May lumalabas-labas na pula sa ulo. Ang iba naman, siling raasira, nagpakapuyakin ng imubuhok. Pero unknowingly, yung bawat pula pala na yun, Sister Helen, ay sumisimbolize ng iyong sexual relationship with people. Parami-ramihan ng pula, mas maraming nakarelasyon. That is how the world goes today. Pasensya po kayo sa aking term na magagamit ngayong umaga sapagkat hindi masyadong pinag-uusapan natin ang ganitong bagay. Purity is often mocked, holiness is ignored, even among Christians, and immorality is being normalized today. Pero hindi yan ang sinasabi ng salita ng Diyos na dapat makita sa ating kalagitnaan. Amen. Pakisabi sa iyong katabi, kapatid, hindi yan normal. At pakisabi ulit sa kanya, hindi din yan tama. Anong sagot ng iyong kapatid? Tinignan ba natin? Everywhere we look, there are temptations that attack our mind, our heart, and even our bodies. Yet God still called His people to live differently. Tinawag tayo ng Diyos upang hindi makibagay at makisabay sa mundong ito. Pwedeng pakisabi sa inyong katabi, kapatid, tinawag ka ng Diyos upang hindi makibagay at makisabay sa mundong ito. The desire of the Lord for His church is to be holy, clean, and set apart for His glory. Tingnan po natin kung ano po ang nangyayari sa mundo ngayon. Nabanggit noong Sunday ni Pastora na isa sa mga resulta ng kawalang purity ay nagkakaroon ng sakit, nagkakaroon ng karamdaman, among others. Globally, noong 2024, there are 40.8 million people living with HIV.
Anong HIV nga? Human immuno... Ayun? Infection, disease. Tama na. Virus. Ba't nakalimutan ko ang HIV? Pasensya po kayo. 39.4 million of adults ay meron pong HIV. 15 years old pataas. 1.4 million naman ay mga bata 0 to 14 years old. 53% of all people living with HIV are women and girls. At isa po sa mga nakakalungkot, 87% lamang sa mga taong may HIV ang aware na sila ay may HIV status noong 2024. Alam nyo ba, sa nakalipas po naming meeting sa ating pong munisipyo, at sa latest data na meron po tayo, February 2026, ngayong taon lamang, meron pong 197 confirmed HIV cases and AIDS dito po sa atin pong probinsya ng Romblon. Dito po sa Ujungan, nangunguna po tayo sapagkat meron pong 37 cases noong June 2024, noong December 2024, naging 39 cases dito po sa ating bayan. It is alarming. It is alarming. So based po noong 2026 data, meron pong 1 million curable STIs, kagaya ng chlamydia, may gonorrhea, may syphilis, at trichomoniasis na meron po sa atin pong buong mundo, ages 15 to 49. Ayon po sa datos na ito, 374 million new infections ang nangyayari bawat taon. So it indicates that there is also a rising resistance on gonorrhea, syphilis, and other congenital cases. Ano ba ang gustong sabihin ng mga data na ito? Numbers lamang yan, pero napakalaki ang impact, hindi lamang sa personal na buhay ng isang tao, hindi lamang sa kanyang identity, hindi lamang sa kanyang kapayapaan, but in the overall na kalagayan ng isang tao. Tingnan po natin ang mga meaning ng mga words na atin pong tatalakayin sa buong buwan na ito. Una, yung word na chastity. Actually, hindi po nanggaling yan sa word na chastisement. Kasi parusa ang chastisement eh. Ito po yung nanggaling sa word na chaste. Ano bang gustong sabihin ng chastity? Chastity is a virtue of sexual purity and moral integrity. Ang gustong sabihin po ng chastity, isa po ito sa mga magandang pag-uugali, isang virtue, isang bertud, na may kinalaman sa pagiging pure in terms of sexual relationship at saka sa integridad na moral. Chastity requires abstinence from sexual relations outside of marriage. So pag sinasabi po nating chastity, we say no. Not only no, but we also maintain our faithfulness to our husband or wife. Tayo po bilang mga Kristiyano ay nakikipagrelasyong sexual lamang sa ating mga asawa. Amen. Amen.
Gusto na akong marungogador ka inro amen. Dahil, para maintindihan baga nato. Sino po ang ating karelasyon? Asawa lamang. Lagyan nyo ng lamang. Sino po ang ating karelasyon? Yan. Hindi kasama yung kapitbahay. Hindi kasama yung ating ex. Hindi kasama ang ating boyfriend. Hindi kasama ang ating girlfriend. Asawa? Praise God. Asawa? Isa pa. Asawa? Ayan. Asawa lamang. Hagto sa amo, merong isang pamilya doon na asing puro kauitom tong mga anak. Ay tong tatay, bukura ka itom. Tong nanay, bukura ka itom. Sila asing kauitom kinang inurong mga anak. Ay, nasalisihan ko noit. Ano ka to? Katong taga, katong waya bagatalis, Sister Bing. Ha? Tumawo. Ay, hindi naman totoo yun. Asawa lamang. Okay? Being faithful to your husband or wife do not begin or does not begin on the day of your marriage. Pero ito po ay nagsisimula maging sa atin pong kabataan. We make it a point na pag tayo po'y humarap sa altar and to say, I do, we offer ourselves pure to our husband or to our wife. Amen. Amen. Hallelujah. Asing pa'y nagyuyuday ka mo. However, faithfulness to husband and wife goes beyond physical actions. Because faithfulness to husband and wife includes purity of heart, purity of thoughts, and purity of intentions. Nais ko pong ulitin, ang atin pong katapatan sa ating asawa ay kasama po ang pagiging pure sa puso, sa kaisipan, at sa kasalayunin. Kaya wag natin pong sasabihin na maado pa si kumpare abang ganda kag ida asawa. No, do not think about that. Because the most beautiful woman for a husband is his wife. Amen. And the most handsome, tall, dark, and handsome man in the whole world for a wife is her husband. Amen. Pwede bang masabi mo yan sa iyong asawa pagkatabi mo ngayon? Honey, palangga, ano pa gani? My love, so sweet, ganyan? Ikaw lang ang pinakagwapo. Ikaw lang ang pinakamaganda para sa akin. Sabi ni Sister Bing, hindi ko kasama si Papa Dong. Saan ba si Papa Dong? Ano? As Christians, we do not treat other people with lust as objects of lust, but we treat one another with respect. So ano po ang implications nito? For single people, taas po ba ng kamay yung mga single? At saka so mga wala ng asawa kasi tinawag na ng Diyos. Single pa rin kayo, sister. Si Sister Ruth, single din yan ngayon. Para sa single, chastity means abstinence and managing our desires. Yan ang para sa single. Para sa mga married couples, taas po ng kamay yung mga may asawa na. Yung mga nasa long distance relationship, kaya rin Sister Tiff, yan. Married couples, it means faithfulness, loyalty, and treating your spouse with love and respect rather than using them. Meron po akong na-counseling, ang sabi niya, Pastor, ito po nangyayari pag ginagamit ko ang aking asawa.
Sabi ko, mali yan kapatid, hindi gamit ang asawa. Tama, Mama Helen, no? Hindi gamit ang asawa. Minsan ginagamit po natin yung term na yan. Pag gagamit ako asawa, you are not a thing. Hindi kayo bagay. Pero bagay kayo na mag-asawa. Kayo po ay individual. Kayo po ay tao na nilikha sa imahe ng Diyos na karapat-dapat ng respeto, ng pagmamahal at pagkalinga. Amen. Pakisabi sa inyong katabi, ikaw ay nilikha sa imahe ng Diyos. Chastity, and the second is purity. Purity means being free from moral corruption, sin, and spiritual contamination. It represents a state of holiness and undivided devotion to God, and of course to yourself and to your husband or wife. So when we say spiritual purity, it is defined as honoring God with one's body by restricting sexual activity exclusively to your marriage. And this marriage should be between a man and a woman. Ang Kristiyano po, ang nag-aasawa lamang ay lalaki at babae. Amen. Amen. Hindi po natin tanggap. Hindi din po natin kinikilala ang pag-aasawa ng lalaki at ng babae at babae. Sapagkat ang itinuturo ng Biblia, ang mag-asawa ay lalaki at babae. Amen. Dapat clear po sa atin yan. It is our basic faith and tenet na ang nag-aasawa lamang ay lalaki at babae. So, ano po ang gustong sabihin po nito? Purity is the will of God for you and me. Purity is the will of God for you and me. Ang sabi po sa salita ng Diyos, sa verse 3, nais ng Diyos na maging banal kayo, kaya lumayo kayo sa sexual na imoralidad. Ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? Ano ang nais ng Panginoon? Ang nais ng Diyos ay maging banal ang bawat isa sa atin. Hindi nais ng Diyos na namumuhay tayo sa pagkakasala. Hindi din po nais ng Diyos na namumuhay po tayo sa kawalang katapatan sa ating asawa. Nais ng Diyos. Hindi nais ng Diyos na namumuhay po tayo sa ating makamundong pagnanasa. Tingnan po natin sa verse 5. Ang sabi sa verse 5, at hindi sa makamundong pagnanasa tulad ng ginagawa ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Pansinin po natin ang ginamit po ng Apostol Pablo sa kanya pong paglalarawan. Sino ang mga taong nabubuhay sa makamundong pagnanasa? Ano ang kanyang description? Mga Kristiyano ba ang namumuhay sa makamundong pagnanasa? Mga Kristiyano ba ang namumuhay sa kagustuhan ng laman? Hindi. Ang description ng Apostol Pablo, ang namumuhay sa makamundong pagnanasa ay yaong mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Tanungin po natin ang ating mga sarili, kumikilala ba ako sa Diyos? Ano ang sagot po ninyo? Kumikilala po ba tayo sa Diyos? Ano ang dapat nating gawin sangayon sa verse 5? Huwag tayong mamuhay sa makamundong pagnanasa. Amen.
Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Ang kabanalan ay hindi lamang po utos ng simbahan. Ito ang kalooban ng Diyos para sa kanyang mga anak. Nais ng Diyos na namumuhay tayo ng naaayon sa kanyang kalooban. Matthew chapter 5 verse 28, "But I say to you, that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart." Napakataas po ng standard ng ating Panginoon para sa atin. Sapagkat tayo po ay nakakakommit ng sexual immorality, hindi dahil ginawa natin ito, kundi kahit po inisip natin, kahit po sa ating kalooban lamang at hindi pa natin ginagawa, sa standard ng ating Panginoon, tayo na po ay nagkakasala. Tayo na po ay nagkakasala. Matthew chapter 15 verse 19, "For out of the heart comes evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, and slander." Mark chapter 7 verses 21 to 23 says, "For from within, out of the heart of man, comes evil thoughts. All these evil things come from within, and they defile a person." So dahil kalooban po ng Diyos para sa atin na mamuhay tayo ng may kamanalan, ito po ay dapat magsisimula sa isang puso na sumusuko sa Diyos. Sapagkat ang totoo, sa ganang sarili lamang natin, hindi natin kaya mamuhay ng may kabanalan. Hindi natin kaya. Sa ating sariling kakayahan lamang, hindi po natin kaya. There is struggle within. Meron pong pakikipagbaka. Meron pong pakikipaglaban. At marami pong pagkakataon, we fail. We fail on this matter. So ano po ang dapat po nating gawin? Sumuko sa Panginoon. Lord, hindi ko po kaya ang sitwasyong ito. Panginoon, hindi ko po kayang mapaglabanan. Pero sinusuko ko po sa inyo, O Diyos, ang aking kalagayan. Isang beses, kaming mga pastor ay nag-uusap na magatong bagay. Tinanong ako, Mama Bing, ang tanong sa akin, "Pastor, paano yan wala kang asawa? Anong ginagawa mo?" Diba? It's a reality. Lahat tayo may kanya-kanyang struggles. Amen. Lahat tayo may kanya-kanyang pakikipagbaka. Pero sa bawat pakikipagbaka na meron tayo, magsimula tayo sa pagsuko sa Panginoon. Ang iyong kapangyarihan, O Diyos, ang iyong banal na diwa, Panginoon, ang siyang pumuspos sa akin, nang sa gayon ng akin pong kaisipan ay maging malaya sa ganitong mga bagay. We need to surrender. Guard your mind from ungodly influences. Guard your mind from ungodly influences. Ano po yung mga influences na meron tayo? Nandyan yung mga kaibigan natin, nandyan yung mga kausap natin, nandyan yung mga role models natin, nandyan yung mga pinapanood natin sa radyo, sa TV, wala palang pinapanood sa radyo, no? Pinapakinggan sa radyo, pinapakinggan sa Spotify, pinapanood sa YouTube, sa social media, kung ano-ano pa. Those things influence us. Nag-i-impluwensya yan sa atin. So be careful with the entertainment that we are indulging with. Yung mga kanta na ating mga pinapakinggan, maging careful po tayo. Usong-uso ngayon, hawak ko ang beat, pero salamat sa Lord, hindi na masyadong uso. Pakinggan yung mabuti.
social media, and even our conversations. Be careful with the entertainment that we have. Always fill our hearts with God's Word and with prayer. With God's Word and prayer. Hindi ko po sinasabi exempted ang mga Kristiyano sa ganitong klaseng pakikipagbaka. Sapagkat ang totoo, araw-araw po natin itong nararanasan. Pero salamat na lang sa Panginoon, nandyan ang kanyang salita na siyang patuloy pong nagpapaalaala sa atin. Mamuhay tayo ng may kabanalan sa harapan ng ating Panginoon. So purity is the will of God for you and for me. But at the same time, purity requires self-control. Pakisabi sa iyong katabi, self-control. Ang kabanalan ay nagre-require ng self-control. Sa verse 4, ito ang sinasabi, dapat ay matutong makitungo ang bawat isa sa asawa niya sa banal at marangal na pamamaraan. The word, sa English kasi, possess his vessel in sanctification and honor. The word vessel refers to the body. Katawan nating ito. Our body is the temple of the Holy Spirit. Amen. Naniwala po ba tayo ng ating katawan, templo ng banal na Espiritu? Kaya nga po bilang Kristiyano, hindi po natin dinudumihan ang ating katawan. Amen. Ano ba yung mga klase ng pandudumi sa katawan? Napaka-controversial, maraming mga controversial na bagay pagdating sa pagdudumi ng katawan, Sister Bing. Halimbawa, paglalagay ng tattoo. Ang iba, okay lang. Ang iba naman, hindi pwede. Pero as much as possible, mga kapatid, hindi naman natin kailangang magpatato. Huwag na tayong magpatato. Hindi ko naman kinukondem yung mga nagpapatato, pero as much as possible, huwag tayong magpatato. Kasi nakakasira ng katawan. Lalo pa nung unang panahon na mababa yung kanilang sanitation, nag-transmit ang iba't ibang sakit dahil sa pagpapatato. Iwasan po natin. Okay? At wag naman tayo magpatato ng mga itsura ng mga bruha. Itsura ng mga dragon, mga ahas, mga ganyan Kasi ang katawan natin, templo ng banal na Espiritu. In fact, ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang katawan ninyo ay hindi na inyo. Ito ay binili ng dugo ng Panginoong Hesus. So gawin po natin sa kaluwalhatian ng Diyos, gamitin po natin sa kaluwalhatian ng Diyos ang ating mga katawan. Amen! At dahil ang katawan po natin ay hindi naman sa atin at sa Panginoon naman ito, huwag nating lasingin ang katawang ito to the point na, ano nangyayari pag nilalasing natin ang katawan? Nahuhulog na tayo sa kanal. Di ba? Hindi natin alam kung bakit gustong-gusto ng maraming tao na maglasing. Ang sabi ng salita ng Diyos, sino ang nasusugatan? Sino ang nasasaktan? Hindi ba yung mga taong pula na ang mata dahil sa kalasingan? Minsan pa nakakagawa tayo ng mga nakakahiyang mga bagay dahil sa ating kalasingan. Huwag po nating isubject ang ating katawan sa ganitong mga bagay. Isa pa po sa mga ginagawa po natin, sisinghot tayo ng mga bagay na hindi dapat natin sinisinghot. Nag-i-inject tayo sa ating mga katawan na hindi dapat ini-inject. Huwag po natin gawing adik ang katawang ito sa ano pang mga bagay. Amen! Pero marami sa atin, guilty din dito, Mama Bing.
gusto natin 24 oras tayong nagtatrabaho. Huwag din po nating abusuhin ang ating katawan dahil sa ating sobrang kasipagan. Hindi po nakaka-glorify sa Diyos ang ganoong bagay. Amen. Siling ganito, narong ganin mo, Pastor Andrew. Dahil si Pastor Andrew matrabaho aga, tanghali, abot pa mamabing hanggang gabi. Tapos mabati rekot alas 2. Matrabaho ray. Hindi pala maganda yon, Mama Helen. Hindi maganda. Kasi ang katawang ito nangailangan ng pahinga. Pakisabi sa iyong katabi, kapatid, magpahuway ra ka. Oh. Diba? Dapat nagpapahinga po tayo, mga kapatid. Abang hugor nato, pero hindi pala nakaka-glorify sa Diyos. Tapos magkasakit kita, masiling kita, Ginoo, asingin, tawanin mo ako, it sakit. Masiling ka, Ginoo, di ba siling nako sa ino mo, magpahuway ka? Ang adlaw, oras ng trabaho. Ang gabi, oras it pahuway. Amen. Ang sabi ng Panginoon, ilang araw tayo magtrabaho sa isang linggo, Mama Helen? Anom na kaadlaw nagtatrabaho kita. Pero isang araw ay dapat ginagawa natin sa pamamahinga. Meron pong design ng Diyos sa atin. This body is no longer ours. But this body ay pag-aari na ng Panginoon. Ano pa kang humat maramong Kristiyano? Abang ayaw kita magdoktor sa ato sarili. Diba? Tama yan? Sister Claudette, no? Pag ing sasagnat, mainom nakraan it buyong, nakwaya, nagpa-check up. Ay hindi pala tama yung gamot na ating iniinom. Hindi pala tama yung dosage na ating iniinom. Hindi tama pala yung paraan ng ating pag-iinom. Ay minsan, mas magaling pa tayo sa doktor. Mainom it alaksan, mainom pa it bioflu, mainom pa it, ano pa nga to? Medical. Hay, pare-pareho yung rakatong, anong gamot ka to, Mama Helen? Mama Bing? Anong gamot ka na? Alaksan, bioflu. Di pare-pareho lang naman yung paracetamol? Ay di na-overdose ka. Kaya next time pa ikay magkasakit, hindi na makikinig yung katawan mo ng gamot na iniinom mo, tataasan mo ulit ang dosage. Dapat alam po natin at dapat po natin na ginagawa ang pag-aayos, ano yan? Ang pagtitake care ng ating katawan. God calls us to honor Him with our physical lives. Tinawag tayo ng Diyos upang parangalan siya ng ating physical body. So, as Christians, we need to remind ourselves, honor God with our bodies. Pakisabi sa iyong katabi, parangalan mo ang Diyos gamit ang iyong katawan. Ikalawang bagay na dapat po nating alalahanin, respect others. Respetuhin po natin ang iba. Alam nyo, sa Pilipinas, nagkaroon pa ng mga batas na bawal yung catcalling. Tama yan, Mama? Anong batas ngayon? Bawal ang mga catcalling, bawal yung pambabastos. Bawal ang bastos sa Pilipinas. So, bawal na pala ngayon, Mama Bing, pag sinabihan mo yung tao na, ay asing abang ganda ka. Diba? Pauli ka sa bayaytay. Oh. Bawal pala yun, bastos yun. Tama, no? Nakakabastos kasi yun sa tao. Iniiwasan natin yun. Bawal din yung mga pagpipito ng kung anong klaseng pito. Bawal din yung, pagtingin ng may malaswa sa sang tao, pwede kang kasuhan. We need to respect others. Respetuhin po natin ang iba. And of course, we also refuse immoral behaviors. We refuse immoral behaviors. Tandaan po natin, mga kapatid, self-control is a must.
But we always remember self-control is a fruit of the Holy Spirit. Ang pagpipigil sa sarili ay bunga ng banal na espiritu. We cannot overcome temptation by our human strength alone. We need our daily dependence on God. Ikatlong bagay na dapat nating alalahanin. Ang kawalang kabanalan grieves God. Kalooban ng Diyos na tayo mabuhay ng may kabanalan. Bakit? Sapagkat impurity grieves God. Sin is never harmless. Pakisabi po ulit, sin is never harmless. Alam niyo po ba, ang isa sa mga word ng sin sa Biblia ay kagaya ng isang ahas na pumupulupot sa kanyang biktima, python. Ang python, di ba dalawa ang klase ng ahas? Yung mga ahas na nanunuklaw at mga ahas na nanlilingkis. Ayan, dalawa ang klase ng ahas, ano? Yung mga nanunuklaw at mga nanlilingkis. Ano ba ang kaibahan noong dalawang ahas na yan? Yung mga ahas na nanunuklaw, meron silang venom. Kagaya ng cobra. Yan. Kagaya ng ulupong. Yan. May mga venom yan sila. Nanunuklaw yan sila. Tuklawin kanya muna, tapos bibitawan kanya. Hihintayin kanya na ikaw ay manghihina hanggang mamamatay bago kanya kakainin. Okay? Pero yung mga ahas na nanlilingkis, wala yan silang venom. Tutuklawin kanila, tapos lilingkisin kanila. Okay? Para ikaw ay ma-suffocate. Mawalan ka ng hininga. Mababali ang iyong mga buto. Babaliin ka talaga nun. Mababali ang iyong buto. Magkakras ang iyong lungs hanggang na ikaw ay hindi na makakahinga at mamamatay bago kanya lulunukin. Ang kasalanan sa New Testament ay dinescribe na parang python. Sa una, lilingkisin ka niya. Buhay ka pa, and you will be struggling with it hanggang unti-unti na mawalan ka ng hininga at ng buhay. Sin is never harmless. It damages us. Ano-ano po ang mga areas ng mga damages ng sin sa buhay natin? Una, our relationship with God is damaged because of sin. Ang isang taong nagkakasala, naapektuhan ang kanyang relasyon sa Diyos. Ang description po ng Biblia, ang kasalanan parang wall. Parang wall na humahadlang sa atin sa Diyos. Not only with God, sin damages ourselves. Ang ating mga sarili nadadamage ng kasalanan. Nawawala ang ating respeto sa ating sarili. Nawawala ang kumpiyansa natin sa ating sarili. And even physically. Kaya maraming mga tao nagkakasakit because of sin. Maraming mga tao ang napapaaway dahil sa kasalanan. O sino yung mga ginagubat na mga asawa dyan? Ginugubat ba? Tama ba sa audio nga nun? Gubat rin ang tawag? Anong tawag sa inyo? Gubat, Father Mel? Sino ang gugubat at asawa? Ay di katong mga
kandida, kandida, mga kabit, di ba? Sila yung mga inaaway ng mga tunay na asawa. Kawawa naman, kaya nagpapabarangay araw-araw. Pero bakit ka nga magpapabarangay ay gumawa ka nga ng mali? It damages ourselves. Ano pa? Ano pa ang nadadamage sa kasalanan? Relationship with God, relationship with ourselves. Our testimonies are being damaged. Masiling ka tong mga tao na, tuyaryaki ka mga Kristiyano? Tuyaryaki ka mga Foursquare? Siling Foursquare. Our testimonies are damaged because of sin. Our families are damaged because of sin. Kaya ang kanta ni Imelda Papin ba yon? Kay rami ng, hindi pala si Imelda Papin yon. Winasak na tahanan. Kay rami ng pusong sinugatan. Kay rami ng matang o tukso. So alam natin yung kanta. Maraming nasisirang mga tahanan. Maraming mga bata ang nawawalan ng pamilya. Nakukonfuse tuloy sila. Marami. Because of sin. Our families were damaged because of sin. And even our spiritual strength are damaged because of sin. Kaya salit na manalangin po tayo, ayaw na nating manalangin. Sabi nung iba, Pastor, ikaw na lang po ang manalangin. Bakit? Kasi parang mas banal kayo kaysa sa akin. O Brad, ikaw ang manalangin. Ayaw manalangin, Brother Vincent? Bakit? Maguya-guya yung Rasida? Alam nyo, ang isang tao na bubuhay ng may kabanalan, may confidence din tayong lumapit sa Diyos. Amen. May confidence po tayong lumalapit sa Diyos. Hindi ko po sinasabi na kailangan po nating magmalaki. At dapat po tayong magmalaki. No? Hindi po yun ang gustong sabihin. Ang isang taong namumuhay ng may kabanalan at katwiran sa harapan ng Diyos. Pag sa udyong anon ay hindi po siya natatanghada, no? Na lumapit sa ating Panginoon. We do not doubt and we have confidence na lumapit sa Diyos. Always remember, brothers and sisters in Christ, God has called us to holiness. Sa verse 7, tinawag tayo ng Diyos para mamuhay sa kabanalan at hindi sa kahalayan. Christian life is a holy calling. We are chosen by God to shine as light in a dark world. Purity, ang kabanalan po ay posible sapagkat hindi lamang dahil inutusan tayo ng Diyos na mamuhay ng may kabanalan, kundi dahil ibinigay din ng Diyos sa atin ang banal na Espiritu. No matter our past is. Ano man po ang ating nakaraan, ano man po ang ating kasalukuyan, may nais po akong sabihin sa inyo mga kapatid. Ang Diyos natin ay mapagpatawad at ang Diyos natin ay nagpapanumbalik. We might have a broken past or we might have a broken present. Pero pag tayo po'y lumapit sa Diyos, humingi ng tawad, magpapatawad siya sa atin at bubuuin niya uli tayo. Brothers and sisters in Christ, always remember that the blood of Jesus cleanses us from every sin. And this is available for those who repent and return to Him. I would like to encourage each and every one of us. Sa ating mga nakaraan, wala tayong magagawa na doon. Tapos na. Tapos na ang ating nakaraan.
Sa ating kasalukuyan, meron tayong magagawa. Sa ating hinaharap, meron po tayong magagawa. Surrender to the Lord, repent, and return to Him. Always remember, God can restore purity. God can renew our lives. And God can strengthen us against temptations. Ang Panginoon po ay kaya po tayong ibalik sa kabanalan, kaya po tayong baguhin ng Diyos, at kaya po tayong palakasin ng Diyos upang mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na atin pong pinagdadaanan. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita ngayong umaga, at nawa ang kanyang salita po ay patuloy po na mag-i-encourage sa atin, magpapalakas sa atin, magpapatibay sa atin, at magpapaalaala sa atin sa isang buhay ng may kabanalan na nakapagbibigay sa Kanya ng kaluguran. Pwede bang palakpakan po natin ang atin pong Panginoon? Pagpalain tayo ng Diyos ngayong umaga.